masamang panaginip naman. Hello? Oh, bad trip ka na naman. Siguro rejected na naman yung novel mo, no? Uy, ba't ka na naimik dyan? Sorry to. Sorry na. Ganito na lang. Punta mo ako dito sa library. Tapos, ikot-ikot ka na rin para maaliw ka. Tapos, bilang peace offering, nilibre kita ng dinner. Oo, alam ko namang matakaw ka eh. Sige, bye-bye. Takits mamaya ah. Testing natin. Ito siya. Ano yun yung magnanakaw? Nanakawan din? Nanakawan din yung magnanakaw? Hindi, sige na ba? Ito ba dahil mo ulit yan? Sa Jose yan.
Nabibilang sa bagong lipunang series at nilabas noong kapanahunan ng pamumuno ni Ferdinand Marcos at tinatawag ng malalaking piso ng mga batang bumibisita dito. Nakiris na naman ako sa kanya dahil ngayon ko na siya nakita. Ayos lang. Mukhang wala kang ata sa sarili mo ngayon. Ano bang problema? Wala po. Sa sagot mong yan, napatunayan mong tunay ang aking pakiwari. Kahit hindi mo man ako kilala ngayon, pero maaaring nakilala mo na ako noon. Ano ibig sabihin niyo? Ako nga pala si Jose, isang empleyado dito. Mister po, isang amateur. Writer, maganda yan. Maganda nga sana kung dapat akong tawagin writer. Bakit naman, ang sino may pag-ibig sa pagsusulat at nagsusulat ay may ituring na isang manunulat. Sana doon lang kadali yun. Ngayon naman magkakilala na tayo, maaari mo bang sabihin na sa akin kung ano yung dinadala mong problema? Wala kasi yung... Hindi sa patatakayan ko na para makasulat na isang nobelang tatago sa puso ng magbabasa rin. Alam na po may kulang sa akin. Alam mo palang may kulang sa iyo. Pero subukan mong hanapin kung ano yung kulang. Paano naman? Nakikita mo ba ang tao sa piso nito? Oo, si Dr. Senisal. Para sa'yo, sino siya? Ang ating pambansang bayani na namatay sa mga nobelang sinulat niya. Alam ko na. Ano ang problema? Alam mo ba ang dalawang nobelang sinulat ni Jose Rizal? Ang FPD at Tama. Ang isa doon ay inaling niya para sa bayan at ang isa doon ay inaling niya para sa mga pare ng pusa. Kung wala ang taong 1872, maaaring walang Plaridel, pati na rin ang matatapang at nagbigay ng kolonya ng mga Pilipino sa Europa. Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Pakawalan niyo ako! Wala akong kasalanan! Nararapat lamang sa mga paring ito kapusahan. Pinagpunta lamang sa kapayapaan ang hanginang Espanya. Hindi. Hindi ito nararapat. Hindi dapat bigyan ng karapatan ng mga paring inyo. Maaari nyo nang sumulan.
Kung hindi iyon nangyari, marahil ako ngayon Heswita na. At imbis na sinusulat ng Noli Me Tangere ay ang kabaligtaran ng aking sinusulat. Ang aking muwang na isipan ay namulat mula sa kalupitan at kawalan ng katarungan sa ating bayan. Ipinangako ko sa aking sarili na ipaghihiganti ko balang araw ang mga inosenteng naging biktima nito. Alam kong bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong matupad ang pangakong ito sa hinaharap. Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba nalaman ng isarap na yung Phoenix sa bagay na kulang sa akin? Hayaan mong dahan-dahanin ko sa'yo ang lahat. Hindi maaaring sabihin ko agad sa'yo kung ano ang kulang mo. Kailangan maliwanagan ka muna sa mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iyong mga mata. Yaman din namang ano yung nasa lupa? Interesado ka sa piso. Pangpito sa 11 magkakapatid si Pepe at siya rin ang paboritong anak ni Doña Chodora. Ikaw. Kaya anong kwentuhan na lamang kita? May isang gamo-gamo na naakit sa liwanag na apoy. Kahit sa patuloy na babala sa kanya ng kanyang ina na huwag lumapit dito, ay sinuway niya ito at lalo pa siyang lumapit dito, na nagdulot ang pagliyab ng kanyang mga pakpak hanggang siya ay mamatay. Ano, naintindihan mo ba ang nais iparating ng kwento, Pepe? Opo, Nanang. Dapat ay sinunod niya ang kanyang ina. Dapat hindi siya lumapit sa apoy para hindi siya namatay. Punta muna tayo doon para mapagkwentuhan tayo. Sige po. Alam mo ba na si Rizal ay isang scientist, isang doktor, isang nagdadrama, pero marami pa siyang mga habit, pero mas nakilala siya as writer, kagaya mo. Huwag niyo naman i-compare sa kanya. Pero ano ba ang una niya nagawa bilang manunulat? Nasulat niya yung tula sa aking mga kabata. Yun. Nasulat niya ito noong 8 years old pa lang siya. 8 years old? Oo. Pero habang nung bata pa siya nun, sinusuportahan siya ng nanay niya doon sa gawain niyang yun. Hanggang sa nung lumaki siya, ayun, nakapagsulat siya ng 2 nobela. Yung El Pili sa yung Noli. Labis na kalungkutan ang nadaman ni Rizal nang makulong si Doña Chodora. Nanang! Nanang! Hindi natin sila pwedeng pigilan. Nanang! Nanang ka. Nanang! 2.5 taong nakulong si Doña Chodora. Ang tula na sinulat ni Rizal nang nasa Ateneo na siya na mi primera inspirasyon ay inalay niya sa kanyang ina para Nanang! Nakalaya na ako sa wakas. Tulad ng nabasa mo sa aking panaginip. Mabuti naman ganun, Nay. Salamat sa Diyos! Unang tula niya bilang isang Atenista. Nahimik ka ata, Iha. Wala naman po. Ano lang kasi, naalala ko lang sarili kong ina. Hindi siya katulad ng nanay ko na,
mapagmahal sa kanyang anak at sinaportahan sila sa kanyang pagiging manunulat. Are you seriously living? What do you think you can accomplish for yourself? Di mo na ako mapipigilan, ha? Walang mangyayari sa akin dito. And you force me to take up law. Ano sa tingin mo mangyayari sa'yo kapag nagpunta ka ng Pilipinas? Magiging writer ako. Ayaw ka na naman sa pagiging writer na yan. Tumigil ka nga! Nakita mo naman ang ama mo, di ba? He died. Namatay siya sa kakahabol sa mga deadlines ng manuscript niya. Para saan? Para na sa mga baryang dolyar? Like, you're the one to talk. Kung nagtrabaho ka pa naman at tinulungan mo si Dad sa pagtatagawin ng pamilya ko, hindi siya namatay. You're such a worthless mother. Sorry, anak. Nabigla lang ako. Lagi ka naman ganyan Nabigla ka lang naman nung napunta sa kanita, di ba? Nung nagpakasal tayo ni Dad. No, you're getting it wrong. What am I getting wrong here? Hindi mo naman ako mahal Alam ko yun, noon pa man. Kristen, stop! Hindi. Anak niya kaya? Kristen! Bye, ma'am. Hindi na ako Kristen! Kung ganun, ikaw lang pala mag-isa ang nakipagsapalaran dito. Ganoon na nga ako, mga sa'yo. Itapang mo, Iha. Hayaan mo na ikwento ko sa'yo kung paano naging mag-isa si Rizal nung siya ay nasa Espanya. Matapos ang pag-aaral ni Rizal sa Ateneo, sa Universidad ng Santo Tomas naman niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral para sa mas mataas pa na edukasyon. Ngunit makalipas ang 4 na taon, nagdesisyon siyang umalis at ng ibang bansa. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtuturo ng mga Dominikano sa Santo Tomas. Bukod pa doon, hindi pantay-pantay ang pagturing sa mga Pilipinong mag-aaral doon. Iilan lamang ang nakakaalam sa pag-alis na iyon ni Rizal. Ang mga magulang niya, nalaman lamang ito nang nakaalis na siya. Sa minamahal kong si Nanang at si Tatang, ako'y patawarin ninyo sa biglaan kong pag-alis nang hindi hinihingi ang iyong pahintulong. Nais ko lamang pong sa Madrid ipagpatuloy ang pag-aaral ko ng medisina. Bukod pa doon, may misyon akong dapat gampanan. Walang ginawa ang Diyos na walang tungkuling dapat gampanan sa mundong ito. At syempre, kasama ako doon. Mumunti man, ako rin ay may dapat gampanan gaya lamang ng pagbabawas ng pagdurusa ng ating mga kababayan. Nalalaman ko ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay matinding sakripisyo. Nalalaman ko ang sakit na dinudulot nito sa inyo. Ngunit nararamdaman kong may nag-uudyok sa akin na kailangan kong lumisan. Kailangan kong subukan ang kapalaran. Ako may matatalo o mananalo, ang Diyos na ang bahala. May dumating na namang sulat mula kay Pepe. Anong sabi? May bagong babae na naman daw ba siya? Ano ka ba, Choleng? Pero tungkol sa mga babae sa bansang Alemanya, ang nilalaman ng liham niya. Sige, Trini. Basahin mo na. Trining, kamusta kayo dyan ng mga nana? Sa ngayon ay nandito ako sa bansang Alemanya. Tunay na namang ako sa mga kababaihan dito. Hindi tulad ng mga Espanyolang palaaway at madaldal. Sila ay edukada, palakaibigan at masisipag na dalaga. Hindi nila gaano iniisip ang tungkol sa pananamit nila at kung anong alahas ang suot nila. Sa kabila noon, maganda silang manamit gaya ng ibang babae sa mundo. Diyan sa Pilipinas, mas iniisip ng mga babae ang kanilang pananamit kaysa sa kanilang nalalaman. Sa kabila nito, kapuri-puri ang kanilang hinhin, magigiliw na pakikitungo, pagmamalasakit at kagandahang asal. Lalo na doon sa mga probinsyanang hindi pa sopistikada. Kung mas pinagtutuunan lamang sana nila ng pansin ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng pag-intindi sa mga nangyayari sa paligid, makukuha rin nila ang respeto ng maraming lalaki. Kaya
Ina? Ina? Gumising kayo. Ako ito. Yung anak, si Basilio. Ina! 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 Ina, gumising kayo! Ina! Ina! Ako ang ito! Ina! Ako ito si Basilio! Ina! Ina! Ina, bakit niyo ako iniwan? Ina, mahal na mahal ko po kayo! Ina! Ina! Ina, gusto ko marinig muli ang inyong tinig na sinasabi niyong mahal niyo ulit ako, Ina. Ina! Ina, gumising kayo! Ina! Inay mo bang babae? Yan. Oo, Ginoo. Ginoo, kayo niyo po ba, Ginoo? Yun lang inaana ako. Nais man kitang tulungan. Nailibing ang iyong ina. Ngunit hindi ko na kaya. Hindi rin magtatagal. Susunod na rin ako sa kanya. Huwag kayo magsalita ng ganyan, Ginoo. Ano ang iyong ngalan? Basilio, Ginoo. Kay tapang ng iyong ngalan. Makinig kang mabuti sa sabihin ko. Doon sa pool ng balibig, kunin mo ang kayamanan. Iyon ay mahalaga at yun para sa iyong edukasyon. Ngunit, Ginoo. Makinig ka na lamang sinasabi ko. Tandaan mo, ang edukasyon ay mahalaga. Huwag mong kakalimutan iyan. Oo, Ginoo. Gagawin ko ang inyong gusto. Ngayon, mag-ipon ka ng tuyong punong kahoy at saka mo takip sa amin ng iyong ina. At sinaban mo ito hanggang sa maging abo kami. At ito'y hahalo sa hangin. Nang sa gayoy, magabayan ka pa rin ng iyong ina. Mamatay ako hindi mamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakita sa pagbukong niyo baybay, malugod ninyo siyang tanggapin at inyong gunitain ang nabuwal sa dilim ng gabi. Anong binabalak mong gawin? Papatingin mo ang buong nobela, gaya na ginawa mo sa kaibigan ko si Elias. Ibarra, bakit ka naririto? Kung ako sa tingin sa pagtanong. Hindi makatagpuan para sa akin ang binabalak mong gawin. Kung gano'n, ano yung gawin ka dito? Mas maigi na lang
utak mo naapektuhan na rin. Noong si Rizal ay nasa Berlin, pumasok na rin sa isipan niya na mawala ng pag-asa sa pag-imprenta ng Noli Me Tangere. Kung ganun, paano niya na-paimbenta ang Noli? Kung wala siyang pera. Sa tulong nito ni Maximo Viola na inutangan ni Rizal para mag-imprenta ang Noli Me Tangere. Si Maximo Viola, naawa din siya sa kalagayan ni Rizal, kaya siya yung sumagot ang mga another gastos ba ni Rizal. Kung hindi niya naman naka-imprenta yung mga napera niya, hindi siya makamatay sa ganung paraan. Hindi mo pa rin ba alam kung ano ang kulang sa iyo? Wala akong naunawaan sa nais mong sabihin ng buhay. Ihan, naranasan mo na bang umito? Bakit niya naman yan biglang naitanong? Basta sagutin mo na lang ang mga tanong. Isang beses pa lamang, Ano nangyari? kinailangan ko siyang iwan kahit hindi kami magpatahak. Ganyan din si Rizal. Nung pumunta siya o nag-ibang bansa siya, may iniwan din siyang minamahal, si Leonor Rivera. Hindi ba siya si Maria Clara sa... Buti, alam mo yung tungkol doon. Siyempre, bilang major sa literature, nung nadaanan namin ng Noli, sinabi ng professor namin. Pero ang pag-iibigan ni Rizal at Leonor ay nag-umpisa lang ng matamis, ngunit masaklap nagtapos. Sumusulat ako sa iyo ngayon dahil hindi na nakayanan ng aking kawawang puso ang sobrang pangungulila sa iyo. Kanina'y namitas ako ng gumamela sa may bakuran. Nakahalina ito, ngunit wala namang sahalina pa sa iyo. Ang mapuputla nitong talulot ay walang maiubuga kumpara sa mapupula mong labi. Ang halimuyak nito ay walang kakayahang makaabot sa halimuyak mo. At higit sa lahat, ang kasiyahang naidulot nito sa akin ay walang makakapantay sa bawat pintig ng puso kong nawawala sa sobrang kasiyahan kapag ang tinig mo lamang ay narinig ko na. Diyos ang nakakaalam, tatawarin ko kahit ang dagat ng apoy makasama ka lamang ngayon na mismo sa sandaling ito ng aking pangungulila. Doon ka
Bakit kilupit ng tadhana sa atin? Ang makilala mo, ako ang iyong mahal. Sobra naman sila, di naman nangyari sa'yo. Dahil kalimutan, baka pangako ko dumating sa kailanman. Sana'y makita Iwasan natin isipin. ang walang Aray! Ako hindi ko sinasadya. Mas masakit pa at ang ginawa mo kaysa doon sa ginawa sa akin ng sundalo. Masakit ba? Sasakit. Oo, dito. Di mapigil Aray! Kailangan ko yun para maiwanan mo naman ang aking pakiramdam. Baka ba? Baka makapag-timing na. Kita ang puso ko inilaan sa'yo. Pagod na ng ingin, baka magtampo. Naghihintay ang labi kong mahal. Handog nito'y ligayang di mapapantayan. Sayang na pagmamahal, parang hangin lamang sa'yo'y nagdaan. Sana'y maghintay ang walang Katulad ni Maria Clara sa Noli Me Tangere, hindi rin naging maganda ang sinapit ni Leonor. Mukhang matindi ang pagmamahalan nilang dalawa. Medyo ironic dahil kilala ko si Rizal bilang babaero. Marami lamang siyang babaeng minahal. Si Leonor ang pinakilala ng karamihan, pero merong isang muntik nang magpabago ng isip niya sa pagsagawa ng kanyang misyon. Matapos sa 5 taon ng pamumuhay ni Rizal sa Europa, bumalik siya muli sa Pilipinas, ngunit kinakailangan ding umalis agad makalipas ng 5 buwan. Mainit ang mata sa kanya ng Espanyol at delikado na ang buhay niya. Sa kanyang muling pangingibang bansa, isa ang bansang Hapon sa pinuntahan niya. Kahit na sandali lamang siyang nanatili doon, nakatagpo si Rizal ng pag-ibig sa katauhan ni Seiko Usui. Konnichiwa. Tama yung si Rizal. Seiko Oyasan, Barwa, Makitano, Japanese. Mada, Nihongo. My name is Seiko Usui. Could you just speak in English instead of Mr. Rizal? Of course, I feel very relieved. Seiko Oyasan, Are you just happy to be able to speak with me? Of course, I am happy to speak in a beautiful language. Your mouth seemed to be full of flowery words. I'm just saying the truth. Iyo, Pardon me. I said it's fine. I ain't straight. I just want to don't answer me like that. I want to hear it from you. I apologize. Okay. Hindi nakatakatakang nahulog si Rizal kay Seiko Usui dahil sa taglay nitong talino, hinhin at ganda.
pagmamahal ni Rizal kay Seiko Usui ay nagpaisip sa kanya na manatili na lamang sa bansang Hapon at mamuhay kasama niya. Ngunit, mas pinili niya pa rin ipagpatuloy ang laban na kanyang nasimulan. Jose-san, I must leave soon. Do you really have to leave, no matter what? I have to fulfill my duty not just as a citizen of our country, but also as a person. You're the very first guy to make my heart beat this way. Did you really think I would just let you go? Wagawa, kokoro kara, anatao, ashitemas. あなたと別れたくない。 I'm sorry if I have to sacrifice our love like this. No woman has been loved me the way you do. We shall meet again if we are really bounded by the red string of the fate. I am always thinking of you. Don't forget that. To understand where you and I came to an end. Tell me again, I want to hear. If I can stop you, broke my faith, at least let's stay this way even just for a while. Este mas deserve. Sayonara, Jose-san. Arigato. Remembering when I was your own, I'll let you go, I'll let you fly. Why do I keep on asking why? I'll let you go now that I've found a way to keep somehow more than a broken vow. Tell me the words I've never said. Show me the tears you never. Parang puro kabiguan naman si Rizal. Nagkaasawa ba siya? Oo naman, at nangyari iyon nang ipatapon siya sa dapitan. Ano po ba ulit ang aking mapaglilingkod sa inyo? May katarata po kasi si Ginoong Topper. Sinadya po namin kayo dito para magpa-opera siya. Halos mabubulag na siya. Titignan ko po kung ano ang aking magagawa, ngunit kinakailangan ko po munang masuri ang kanyang mga Pangalawang pagbabalik ni Rizal sa He Pilipinas, needs to check your eyes. itinuring na siyang kaaway ng gobyerno ng Espanya. Please come here, Pinuli sir. agad siya makalipas lamang ng ilang And sit araw ng here. kanyang pag-uwi I will at examine your tinatapon eyes. sa dapitan. Doon ay nagtayo siya ng klinika upang gamitin ang kanyang pagiging mediko. Ang isa sa kanyang mga naging pasyente ay si George Topper na dinayo pa siya mula sa Hong Kong. Tao po! Ano po ang mapaglilingkod ko sa inyo? Ito po pala ang aking amo, si George Topper at ang kanyang anak na si Joseph. A good day to you, Good sir. day to you. And also to you, beautiful lady. Masok po muna kayo. Mag-CEO muna po kayo. Ano po ba ulit ang aking mapaglilingkod sa inyo? May katarata po kasi si Ginoong Topper. Sinadya po namin kayo dito para magpa-opera siya. Halos mabubulag na siya. Titignan ko po kung ano ang aking magagawa, ngunit kinakailangan ko po munang masuri ang kanyang mga mata. Sir, he needs to check your eyes. Okay. Please come here, sir. And sit here. I will examine your eyes. Josephine,
I did what I can to extend my abilities. But I only minimize the blindness of your heart. My poor father. Don't worry, my dear. Kahit hindi nagtagumpay si Rizal sa operasyon niya sa ama ni Josephine, naging malapit naman sila sa isa't isa at hanggang sa tuluyang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Come in. Good day, sir. Good day. You came here for, doctor? I need to tell something important, sir. Tell me, I'm listening. I want to get the hands of your daughter for a marriage. Are you serious? Will you repeat what you said? Sir, I am serious. I want to get the hands of your daughter for a marriage. Can you hear yourself? But sir, I want the hands of your daughter for a marriage. Father, let me handle this. Please go inside. Josephine, help me to convince your father. Pepe! I love you. And I love Papa too. I love you. But I'm not ready for marriage yet. My father needs me. I don't know. But if we're meant to be, we will be together. Please let God handle this. Wait, Mr. Toffer! I really love your daughter, sir. Hey, get up! You must really love my daughter, huh? I really love her. You know about my eyesight. I can see your sincerity clearly, but it resounds well on my mind. I will reconsider. Thank you very much, sir. Thank you, sir. But, Don't think that you got my daughter already. I said I will reconsider. Yes, sir. Sa pagbalik ni Toffer sa Hong Kong, pumayag na rin siya magpakasal si Josephine kay Rizal. Hindi nga lang sila nakapagpakasal sa simbahan, ngunit nagpasya si Rizal na siya na lamang ang magkasal sa kanilang dalawa. I, Jose Rizal, will promise to you, Josephine Bracken, that with every beat of my heart and every breath that I take, I will love you always and forever. I, Josephine Bracken, will promise to love you, Jose Rizal, with all of my heart, until death do us part.
Di nagtagal, nabuntis si Josephine at si Rizal ang nagpaanak sa kanya. Push! Josephine, push! 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 Push, Josephine! Push! I can't see the baby! Don't do it! This is the baby! Sa kasamang palad, kulang sa buwan ng kanilang sanggol na pinangalanang ni Rizal na Francisco, sunod sa pangalan ng kanyang ama. May dumating na sulat galing sa pamahalaan ng Kastila. Ang liham na iyon ay tungkol sa pagpapahintulot nila kay Rizal na magsilbing doktor sa Cuba. Matagal ko na itong hinihingi sa kanila, pero bakit ngayon lang nila ako pinagbigyan? I would like to stay here, but I will go. It might be a trap. Still, I must go. Everything will be up to God. Then I will go with you. Josephine. You know you can. Just stay with my mother. But I always want to be with you. Tama si Josephine na patibong lang yun. Nakapagpasko pa naman si Rizal, ngunit siya ay nahatulan ng kamatayan. Gabi ng araw bago ang pagpatay kay Rizal, kinilala na ulit siya ng simbahang Katoliko at pinayagan na siyang ikasal kay Josephine. 2 oras bago ang hatol kay Rizal, ginanap ang kanilang kasalan. Nasaksihan ito ng pamilya ni Rizal. Ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundo, magsama habang buhay. Nagsumpaan sa may kapal. What are you doing, my love? We are finally having our church wedding. You should be happy. I just can't help but to think that you're going to be executed right after this. It will be fine. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay natin gawin kahapon ng bukas.
pinag-isa. Tayong dalawa'y may kanya-kanyang sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Bawat hangat tayo. There's something inside. Sige, ako na bahala dito. Kayo na ang bahala kay Nanang at Tatang. Oo, Pepe, makakasama. Ingat kayo na. Panginoon, kung ito po'y niloloob ninyong mangyari, kinagagalak ko po itong tanggapin. Nasa inyo pong mga kamay ang aking buhay at ang kinabukasan ng bayan na ito. Maaari ba akong makihingi ng isang pabor? Ngayon. Maaari niyo ba akong marinig na kaharap? Posible. Natapos na! Fuego! Mas masakla pa pala siya kaysa sa inasahan ko. Pero kung hindi dahil kay Rizal, hindi natin matatamo ang ating kalayaan. Naunawaan ni Rizal ang kapangyarihan ng bawat salita. At ito ang kanyang ginamit sa pakikipaglaban, kaagapay ng kanyang pluma. Kapangyarihan ng salita. Oo, ang bawat tao may binibitawang salita ay kailangan magkaroon ng responsibilidad sa mga salitang binibitawan ng kanyang mga bibig o kanilang mga bibig. Ngunit, ang mga nobelang sinulat niya ang nagdala sa kanya ng kamatayan. Ganyan pa rin ba ang iniisip mo? Pero, ang nobelang iyon, ang amising sa mga Pilipino. Sila ay nabuhayan at ang kanilang mga damdamin ay nagsiklab para lumaban. Naunawaan mo na ba kung ano ang kulang sa iyo? Parang oo, o parang hindi rin. Alam kong nauunawaan mo na yun. Ang kapangyarihan ng salita ang magagamit natin sa ating pagsusulat ng nobela at ito ang iyong kailangan para ikaw ay makapagpahaplos ng damdamin ng iyong pambabasa. Sa tingin nyo? Oo naman. Ikaw ay isang matapang na bata. Alam mo may pagmamahal ka sa literatura. Kaya kayang-kaya mo na makapagpahaplos ng damdamin ng mga pambabasa. Maraming salamat mga say. Maraming salamat. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Wait, Crystal, text ka sa akin, nandito ka, tapos di ka magpapakita. Sorry naman. Nagkakwentuhan na kami naman kasi dito. Pangina lang dito yun ah. Uy, tama na nga yung kalukuhan mo. Mahusay ka dyan. Kanta yun, tigilan mo ko. Seryoso ako. Kanina lang magkasama dito. Empleyado siya dito. Mahusay, walang mahusay empleyado dito. Sigurado ka? Oo naman, tita ko may-ari nito eh. Tsaka, ang late-late ng library, parang hindi ko masaulo sino-sino tao dito. Maraming salamat, Pepe.
sana'y di magmaliw ang pagtingin. Kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay natin gawin kahapon ng bukas. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa'y may kanya-kanya sa isa't isa. Tayo ay sumasandal. Maaari niyo ba akong barilin ng harap? Posible. Mabuti! Tapos na! Fuego! Bakit na, Alex? Are you seriously living? What do you think you can accomplish by yourself? Hindi mo na ako mapipigilan, ma'am. Are you seriously living? What do you think you can accomplish by yourself? Wala ang mangyayari sa akin dito. Hindi mo na ako mapipigilan, ma'am. Oh my God! Are you seriously living? What do you think you can accomplish by yourself? Walang mangyayari sa akin dito, ma'am. Hindi mo na ako mapipigilan. Are you seriously living? What do you think you can accomplish by yourself? Hindi mo na ako mapipigilan, ma'am. Walang mangyayari sa akin dito. You can force me to take up law. Sinabi mo na ano? Ito, you can force me to take up law. At sa tingin mo may mangyayari sa'yo pag nagpunta ka ng Pilipinas? Oo, I will live by myself. Dito sa baba. Oh, dito sa baba. Hindi, ma'am. O, eto ba? Try ko ano yung pinindot ko.